Magandang araw po sa lahat. Bukas ba ang third eye mo? Nakakakita ka na ba ng nakakatakot na aninong naglalakad sa loob ng bahay niyo? Ang video na ito ay hango sa totoong pangyayari ni Lucy, di tunay na pangalan, at may idinagdag lang upang mapaganda ang kwento. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat. Si Lucy ay isang simpleng guro sa isang pampublikong elementarya, asawa ni Igoy, na isang tricycle driver at taga-hatid sundo sa kanya. Mayroon silang 4 na anak na pawang may asawa na rin. Sa kabila ng kantahimik na pamumuhay, may kakaibang bagay na nangyayari kay Lucy. May isang lihim siyang itinatago na hindi alam ng kanyang asawa, isang kakayahang nakakakita ng mga bagay na hindi karaniwan. Matagal nang aktibo ang kanyang third eye, kaya madalas niya makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng ibang tao. Isang araw, habang nasa kalagitnaan ng pagpatuturo, biglang nakaramdam si Lucy ng kakaibang presensya. Para bang may nagmamasid sa kanya, isang nilalang na hindi tao. Kahit saan siya magpunta, parang may sumusunod at nagtatago. Ngunit hindi niya ito binigyan ng pansin. Hanggang isang araw nang nag-aabang siya kay Igoy sa loob ng kanyang classroom na mag-isa, isang malamig na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Lucy. Galing ang boses sa isang lumang aparador sa gilid ng silid-aralan. Bagamat kinabahan, hindi nagpadala si Lucy sa takot. Sino ka? Tanong niya ng marahan habang nakatutok ang kanyang mga mata sa aparador. Biglang lumabas mula rito ang isang itim na anino. Walang mukha, walang malinaw na anyo, ngunit nagsasalita. Nagpakilala itong si Meding, isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Sinabi nitong isa siyang engkanto na matagal nang sumusunod kay Lucy. Sa simula, natakot si Lucy pero habang lumilipas ang mga araw, naging madalas na ang kanilang pag-usap. Unti-unti, naging tila bahagi ng kanyang buhay si Meding. May mga pagkakataon pang tinutulungan siya ng anino, lalo na sa mga simpleng bagay. Ngunit kahit na madalas silang mag-usap, hindi sinabi ni Lucy ang tungkol kay Meding sa kanyang asawa. Alam niyang hindi maniniwala si Igoy kaya pinili niyang manahimik. Naging kapansin-pansin na ang bawat hiling ni Meding ay nagiging mas kakaiba habang tumatagal. Isang araw, inutusan siya ng anino na itapon ang kanilang pusa o patayin ito. Bagamat hindi maintindihan ni Lucy ang dahilan, sumunod siya. Dinala niya ang pusa sa malayong barangay at iniwan ito roon. Makalipas ang ilang linggo, muling inutusan ni Meding si Lucy na itapon ang pusa ng kanilang kapitbahay. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sumunod si Lucy. Iba ang pakiramdam niya at tila may masamang mangyayari kung gagawin niya ito. Dahil sa kanyang hindi pagsunod, biglang nawala si Meding. Isang buwan ang lumipas at hindi na nagpapakita o nakikipag-usap ang anino. Nagtataka si Lucy sa biglaang pagkawala ni Meding pero sa kabila nito, tila bumalik ang katahimikan ng kanyang buhay. Isang gabi, habang naglalakad si Lucy pauwi mula sa tindahan, biglang may tumawag muli sa kanyang pangalan. Sa madilim na eskinita, lumitaw si Meding. Dala nito ang isang maliit na maitim na bato. Tanggapin mo ito, sabi ng anino habang iniabot ang bato kay Lucy. Hindi alam ni Lucy kung ano ang gagawin pero kinuha niya ang bato at inilagay ito sa kanyang wallet. Makalipas ang 3 araw, nagsimulang muling magpakita si Meding. Sa pagkakataong ito, may hinihingi na naman ang anino. Kung gusto mo ng masaganang buhay, itapon mo ang iyong rosaryo at ang lahat ng relihiyosong bagay sa inyong bahay, sabi ni Meding. Hindi makapaniwala si Lucy sa hinihingi ng anino. Alam niyang mali ang ipagawa nito. Tumanggi si Lucy. Hindi ko gagawin yan, matapang niyang sagot. Biglang nagbago ang anyo ni Meding. Ang dati malamlam at kalmadong anino ay naging mabagsik at galit na galit. Sumunod ka sa akin, Lucy. Ako ang magbibigay sa iyo ng lahat ng gusto mo. Ngunit nanindigan si Lucy. Hindi ko sisirain ang aking pananampalataya. Nag-init ang kanilang sagutan. Biglang sinugod ni Meding si Lucy at naganap ang isang kakaibang labanan. Bagamat walang malinaw na anyo, malakas ang anino at tila nahawakan din nito si Lucy. Sinubukan niyang lumaban, sinabunutan niya ito, ngunit tila walang epekto ang kanyang mga galaw. Naramdaman ni Lucy ang panginginig ng kanyang katawan at ang malamig na hangin na bumalot sa kanya. Hanggang sa bigla siyang nawala ng malay. Nang magising si Lucy, nakapalibot ang kanyang pamilya at mga kapitbahay sa kanilang bahay. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanila. Hindi niya masabi ang totoo.
baka isipin nilang nababaliw siya. Pinili niyang manahimik tungkol sa kanyang karanasan. Mula noon, hindi na muling bumalik si Meding. Ang itim na bato ay nawala at sa bawat sulok ng kanilang bahay ay nagbalik ang katahimikan. Ngunit sa kaloob-looban ni Lucy, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Pagkatapos ng gabing iyon, napansin ni Lucy na unti-unti nang nag-iiba ang kanyang paligid. Kahit tila normal ang lahat, nararamdaman niyang may kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanya. Para bang may laging nakamasid, hindi lang si Meding, kundi iba pang nilalang na hindi niya mawari kung mabuti o masama. Sa bawat paglipas ng araw, nagiging mas mabigat ang pakiramdam niya at tila may mga matang nagmamatsyag sa bawat kilos niya, lalo na kapag siya'y mag-isa. Isang araw, habang naglalakad pa uwi mula sa paaralan, napadaan siya sa isang madilim at makipot na eskinita na kadalasang iniiwasan ng mga tao. Wala siyang planong dumaan doon pero tila may humatak sa kanya papunta roon. Sa gitna ng eskinita, narinig niya muli ang pamilyar na boses, malamig at mahina. Lucy, napahinto siya at napalingon. Sa dulo ng eskinita, may isang pamilyar na anyo, ang pusa na itinapon niya noon sa malayong barangay. Hindi niya maintindihan kung paano ito nakabalik. Ang pusa ay nakatingin ng direkta sa kanya at tila may sinasabi ang mga mata nito, mga matang tila galit at nagbabanta. Mabagal na lumapit si Lucy sa pusa habang bumibigat ang hangin sa kanyang paligid. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin at may narinig siyang mga bulong na parang dumadaan sa kanyang tainga. Paglapit niya sa pusa, biglang nagbago ang itsura nito. Ang mga mata nito ay kumislap ng pulang liwanag at sa isang iglap, tila lumaki ang katawan ng pusa. Naging isang malaki at nakatakot na nilalang na may maitim na balahibo at naglalagablab na mga mata. Si Meding ay mas malakas na ngayon, bulong na nilalang na dati pusa. Hindi kanya titigilan hanggang hindi mo ginagawa ang gusto niya. Hindi makapagsalita si Lucy. Ang katawan niya ay tila nanigas sa takot. Biglang nang naramdaman niya ang bigat ng isang presensya sa likod niya. Isang malamig at nakakatakot na pakiramdam. Napalingon siya at nakita si Meding. Ngayon ay mas malaki, mas mabagsik at mas matindi ang aura ng kasamaan. Akala mo ba makakatakas ka sa akin, Lucy? Sabi ni Meding. Matagal kitang pinagmasdan at alam kong hindi mo kayang sundin ang mga utos ko. Pero hindi pa huli ang lahat. Hawak ni Meding ang isang itim na bato, parehong itim na bato na ibinigay nito kay Lucy dati. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang liwanag na nagmumula rito. Naramdaman ni Lucy ang lakas ng bato at ang matinding puwersang nagmumula dito. Alam mo na ang kailangan mong gawin, sabi ni Meding habang iniaabot ang bato kay Lucy. Itapon mo ang lahat ng relihiyosong bagay mo. Gawin mo ito at ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihang hindi mo pa nararanasan. Pero sa kabila ng takot at tensyon, hindi matinag ang kalooban ni Lucy. Alam niyang hindi siya pwedeng magpadala sa kagustuhan ni Meding. May naramdaman siyang liwanag sa loob niya, isang puwersa na nagsasabing kaya niyang labanan ito. Kahit pa malakas si Meding, alam niyang hindi niya kayang sirain ang kanyang pananampalataya. Hindi, matigas na sagot ni Lucy. Hindi kita susundin, Meding. Biglang nagdilim ng anino. Nagsimulang gumalaw ang mga bagay sa paligid ni Lucy. Ang mga puno ay tila umaalulong at ang hangin ay biglang lumakas. Nagbago ang anyo ni Meding. Ang dati anino lamang, ngayon ay may maitim na pakpak at tila dumudurog sa kaluluwa ang presensya nito. Isa kang hangal, Lucy. Sa pagtanggi mo, haharapin mo ang mga kasamahan ko. Hindi lang ako ang kalaban mo. Sa oras na iyon, naramdaman ni Lucy ang panginginig ng kanyang katawan, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magpatalo. Tumalikod siya at nagsimulang tumakbo pabalik sa kanilang bahay, habol ng malamig na hangin na tila sumusunod sa kanya. Pagdating niya sa bahay, mabilis niyang kinuha ang rosaryo mula sa altar at mahigpit na hinawakan ito. Lumipas ang mga araw na hindi muling nagpakita si Meding, ngunit alam ni Lucy na hindi pa tapos ang lahat. Alam niyang may mas malalaking banta na paparating. Handa siya, ngunit hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin. Sa bawat gabi, patuloy ang kanyang mga dasal at ang kanyang pananampalataya. Tila bumalik ang katahimikan sa kanilang bahay, ngunit sa bawat sulok ng kanyang isipan, alam niyang hindi patapos ang laban. Sinubukan niyang bumalik sa normal na buhay, ngunit sa kanyang puso, alam niyang darating ang araw na muling magpapakita si Meding at ang iba pang nilalang na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. At sa araw na iyon, kailangan niyang maging handa hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya at para sa kanyang kaluluwa.